everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Yes, alam niyo na, wala tayong video kasi weekend ngayon. Pero meron po akong ipagpapaalam muna sa inyo ha. Baka sa mga susunod na araw, may mga videos tayo or mga uploads tayo na wala pong pagmumukha ko na video, kundi pictures lamang kasi may inaayos po tayo dito or may aayusin po tayo dito sa ating studio. Pero tsaka naman na yan kapag uumpisahan na natin ang pag-aayos ng ating studio. Pero bago yan, i-enjoy muna natin dahil bukas may mukha pa naman ako na inyo makikita. Ay, hindi bukas, sa Monday pala. Hello ako sa ating mga suking tagapakinig na lagi pa rin nandyan at hindi tayo iniiwan. Maraming salamat. I love you all so much talaga. As in talagang talaga. Dahil hindi kayo nang iiwan sa ere. Maraming thank you. Isabella Rose listening from Hong Kong. Ayan, hi sa shoutout daw sa family Pinugo, sa Reyna Mercedes Isabella. Hi din kay Reynalyn Santos. Maraming salamat, Liza Teves. Hello rin kay Tess Karin at Tess Karin. Maraming salamat. Hi din kay Jennifer Lingasa. Sally Buma, Mr. Maharlika, maraming salamat sa iyo. Chrislyn Cabael, maraming thank you din. Zoe Valenzuela, Gail Easy, maraming thank you sa iyo. Vicky Bayato, hi din kay Jodeline Palcunit. At sa lahat po ng ating tagapakinig na laging nandyan, Rio Piano, maraming salamat, hindi ka nang iiwan. Ayon, sa mga nagmamahal sa atin, Merry Christmas sa inyong lahat. At eto na, wag na nating patagalin pa, umpisahan na natin ang kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Iba't ibang pagsubok ang dumadaan sa iba't ibang tao. Pero kung minsan may mga pagsubok na hindi mo aakalaing pagdadaanan mo, dahil ang totoo niyan ay hindi mo alam kung papaano mo makakayanan. Dear Mama Mia, good day po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Ziel. Mama Mia, 3 years ago, I met this man, Ethan. Not his real name. Nakilala at nakita ko siya sa isang tourist spot sa aming lugar, which is very sikat talaga dahil napaka-relaxing ng place at napakagandang mag-chill doon dahil nature siya at surrounded by mountains. Napakaraming pine trees din. Kasama ko noon ang mga kaibigan ko and si Ethan siya lang mag-isa na nakahiga sa may duyan, Mama Mia. Una siyang dumating dun sa place na yon, kaya na-notice ko agad siya dahil napaka-attractive niya. Tahimik at loner po ang first impression ko sa kanya. Samantalang ako at yung mga kabarkada ko ay ang iingay namin kahit na first time pa namin doon sa lugar na yon. Ziel, shot mo na no? Bilisan mo na para makarami-rami tayo habang maaga pa. Eto talagang si Angel sabi ko naman. Uy, bakit ako na lang palaging taga-salu sa'yo, Zel? Nako, Ruby, ikaw na muna. Joshua, ikaw na muna nagpasapasahan na sila eh. Alam nyo, kayong tatlong babae kayo, kung hindi pala kayo iinom, kami na lang ni Robert. Mga wala naman kayong kwentang kainuman. We're having fun with my friends pero yung attention ko ay na kay Ethan that time, Mama Mia. Until napansin ng kaibigan kong si Angel na pasulyap-sulyap ako noon kay Ethan. Hello, Mr. Naka-Black. Nako, crush ka ata nitong kaibigan ko. Mama Mia, namura ko pa noon ang kaibigan ko at napasigaw akong wag kang maniwala dito. Paasif ka. Alam ko namang type na type mo siya. Kanina ka pa pasulyap-sulyap dyan eh. Tumahimik ka nga, Angel. Ngumiti lamang si Ethan, Mama Mia, na parang hindi naman siya nagalit dun sa pinagsasasabi ni Angel. Ngumiti siya at talagang napakagwapo niya. Nakakakilig. Tumakbo ang mga oras at
nag-enjoy na rin ako sa grupo at hindi ko na napansin si Ethan. Hanggang sa 3 p.m. na, Mama Mia, nung nakatulog na rin ang grupo ko. Habang ako nung mga panahon na yon, dahil hindi naman ako masyadong nag-inom, ay hinanap ko lang si Ethan sa lugar. Type na type ko talaga siya, Mama Mia. Kaya naman nilibot ko ang buong lugar para hanapin siya. Pero wala na siya. Nakaalis na siguro. Medyo nadismaya pa ako nung mga panahon na yon dahil gusto ko siyang i-admire kahit sa malayo man lang. Napaka-attractive niya talaga at parang napakakalma niyang tignan. Matangkad, maputi, magandang tindig at syempre gwapo. At lalong-lalo na yung ngiti niya, napaka-attractive talaga. Lahat ata tungkol sa kanya ay napakagandang titigan. After a couple of hours of searching for him, nakita ko rin siya sa wakas sa may sapa na nasa baba lang pala ng pinagtambayan namin nung mga panahon na yon. Lumapit ako sa kanya. I don't know kung bakit meron akong courage noon to walk near him. Siguro dahil mag-isa lang siya. Siguro kung ibabastad niya ako o kung hindi niya ako papansinin ay hindi naman ako masyadong mapapahiya kasi walang ibang nakakakita sa amin. Napakaganda ng sapa, ano? Tanong ko. Oo, yung sunset din. Ah, fan ka pala ng sunset? Tanong ko ulit sa kanya. Ikaw, hindi ba? Siguro lahat naman ng tao nagagandahan sa sunset, ano? Ah, oo, fan na fan ako ng sunset. Ewan ko, hindi ko maintindihan kung bakit ako yung nag-first move noon sa kanya. Kung bakit ako yung gumagawa ng paraan para ma-admire niya ako. Ah, ano nga palang pangalan mo? Tanong niya. Ziel, ikaw? Ako si Ethan. Mama Mia, iniabot niya ang kamay niya at hinawakan ko naman yon para makipag-shake hands sa kanya. Kinilig ako na para akong naging baliw. Ewan ko kung bakit kahit stranger siya ay kilig na kilig naman ako nung nagdikit ang mga palad namin sa isa't isa. Ilang taon ka na, Ziel? Tanong niya, Mama Mia, nung siya ay nakaupo pa rin at ako ay nakatayo sa kanyang tabi. May dala kasi siya noong bangko samantalang ako ay wala. Inoffer niya sa akin yung upuan niya. Ah, sige, thanks. 26 na ako, ikaw? Ako naman, 29. Hindi halata sa mukha niya na 29 na siya dahil napaka-baby face niya nung mga panahon na yon. Hiningi niya ang Facebook name ko at cellphone number ko, Mama Mia, at binigay ko naman at hiningi ko rin yung sa kanya. Nag-usap kami nung mga panahon na yon. Kung ano-ano na lang ang pinag-usapan namin. Walang signal dun sa lugar na yon at nung pag-uwi namin kasama ng mga kaibigan ko ay tsaka ko pa na-receive yung text message niya. Thank you sa time. I enjoyed it, sabi niya. Natuwa naman ako kasi alam ko, Mama Mia, alam ko na umpisa na yon ng kakaibang friendship naming dalawa. Pero I feel strange kasi nung mga panahon na yon ay hindi na naman nauso ang pagtitext. Mama Mia, may FB naman. May chat naman. Pero hindi ko na lang minind yon. Days pass at naging mag-textmate nga kaming dalawa ni Ethan. Pero wala talaga siyang Facebook. Hanggang sa nasabi ko noon sa sarili ko na baka may asawang tao itong si Ethan. Kaya ayaw niyang ipakita at ipaalam sa akin ang Facebook account niya. Pero never ko siyang in-approach o kinumpronta regarding sa kanyang FB account. Nag-antay lang ako na i-offer niya o di kaya'y nag-antay lang ako na makareceive ng friend request mula sa kanya. Ziel, busy ka ba? Baka may time ka, pwede bang magkita tayo para mag-chill? Natanggap ko ang message na yon habang nasa duty ako. Kalma lang talaga ako nung mga panahon na yon at kalma lang din ang takbo ng kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa ni Ethan. I don't know, siguro dahil medyo may edad siya kaysa sa akin, kaya hindi kami nagmamadali o kung ano paman. Sige Ethan,
Reply ko. Susunduin kita, san ka ba? Tanong niya. This was our second meet, so medyo kinakabahan ako. Pero yung text niya ay parang nagpapakalma sa akin. Mama Mia, parang walang something dun sa text na yon. Parang pagkakaibigan lang. Pero nagpaganda pa rin ako ng todo that time. Kahit na naka-uniform ako, ay pinaganda ko pa rin ang sarili ko. Baka naman magbago ang ihip ng hangin at maisipan niyang manligaw sa akin. Oo, alam ko, masyadong feeling ang tita niyo. Actually, Ethan is single and graduated with a course, Mama Mia, na hindi ko na lang babanggitin. Pero since may kaya naman ang pamilya nila ay hindi siya nagmamadaling humanap ng trabaho. Kasi nga may kaya ang kanyang pamilya. And since second time namin na magkikita doon, it was 12 noon at break time ko sa trabaho. I told my co-workers na medyo naging masama ang pakiramdam ko para makapag half day ako, Mama Mia. Yes, iiwan ang trabaho para sa landi. Ganon kalandi ang tita nyo. Naka-uniform pa ako kasi if uuwi pa ako ng apartment ay masyadong malayo yun at matatagalan pa ako sa pagpapaganda. Para nga sa panlalandi ko kay Ethan. Kaya ayun, nagdesisyon na lang akong pumunta ng mall at bumili pa talaga ako ng dress. Kahit medyo nagtitipid ng lola niyo nung mga panahon na yon ay hindi ako nasayangan sa perang pinambili ko ng dress. Para presentable naman ako sa paningin ni Ethan. Pati sandal ay bumili ako, Mama Mia, kasi yung suot ko ay work shoes ko pa. For those nag-wonder kung meron ba akong mga magulang, actually, my parents were both in heaven na and I'm the only child at ako lang din ang nagpaaral sa sarili ko. Nagpa-part-time ako nung college ako hanggang sa makagraduate ako, Mama Mia. Si Ethan naman ay kabaliktaran ko, suportado ng kanyang mga magulang kasi may kaya sa buhay. So ayun na nga, nilagay ko na lang sa paper bag nang binili kong damit yung uniform ko tsaka na rin pati yung sapatos ko, Mama Mia. Natawa ako sa sarili ko. Ganito pala ako kapag nagpapa-impress ng lalaki. Tumakbo ako ng CR para dali-daling ayusin ang makeup ko at nag-perfume rin ako ng bago ko ring bili. Tingnan mo nga yan, dahil sa kalandian napapagastos pa talaga ang Lola Ziel nyo. Ziel, nasan ka? Nandito na ako sa labas ng mall. Sabi ni Ziel. Sabi naman ni Ethan. Going na ako, sabi ko. Nashock ako, Mama Mia, nung magkita kami dahil napakasimple lang ni Ethan. Like naka-eyeliner lang na tsinelas tapos naka-shorts at t-shirt lang. Tapos ako parang overdress. Parang may parting pupuntahan. Medyo na-disappoint ako, Mama Mia, dahil akala ko pa naman ay magpapa-impress din si Ethan sa akin dahil manliligaw na siya. Sakay na, sabi niya. Naka-sniper siyang motor noon at medyo nahiya pa talaga akong sumakay. San tayo pupunta, Tan? Anong oras? Tanong niya ng kalma talaga ang kanyang boses. Kung ano kakalma ang kanyang pagtitext sa akin ay ganun din kakalma ang boses niya sa personal. Na para bang walang ka-romantic gestures. Magti 3:30 na, sabi ko. Sige. What? Ano to? Ano ako? Ano kami? I spend almost 5,000 for my entire attire tapos kalma lang pala at cold lang pala itong kausap ko. Natatawa ako nun sa sarili ko na nahihiya din at the same time. Huy Ethan, saan ba tayo pupunta? Tanong ko sa kanya habang bumabiyahe na kami. Humawak ka ng mabuti, Ziel. Para naman pong inililipad noon ang kaluluwa ko, Mama Mia, sa bilis ng pagpapatakbo niya. Ewan ko, parang naghahanap ata ng adventure itong lalaking to. Hoy Ethan, baliw ka ba? Papatayin mo ba ako? Sabi ko sa kanya na may halong mura. He stayed silent until we arrive at this kind of place na may tulay.
Tapos meron ring sapa and it was around 4 p.m. nung tumigil kami at pinark niya yung motor niya sa may gilid lamang ng tulay at bumaba ako at tinanong ko siya. Dito na? Eto na to? Tanong ko. Oo, eto talagang taong to. Ang sarap saksakin. Galit na galit ako at hindi na ako masaya, Mama Mia, dahil parang ginagawa niya akong kalokohan nung mga panahon na yon. Gumastos pa talaga ako ng malaki, tapos umabsent ng wala sa oras sa trabaho, dito lang pala kaming dalawa sa tulay na tutuloy. Umupo siya sa kanyang motor and he stared at the clouds. Nilagay niya yung dalawa niyang kamay sa kanyang bulsa at pinikit na niya ang kanyang mga mata. Ethan, ano nangyari sa'yo? Uy, Ethan! Paulit-ulit kong tanong. Ziel, sabi niya. O ano? Pwede bang manligaw sa'yo? Mama Mia, napamura ako nun sa sarili ko at hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Manliligaw lang pala tong taong to, bakit ganito pa ang kanyang postura, ganito pa ang kanyang aktingan? Bakit ayaw na lang niyang sabihin sa akin ng diretsyo? Bakit pinapunta pa niya ako dito sa may tulay? Ang sarap talaga niyang sipain nung mga panahon na yon. Tumawa na lang ako dahil kahit na gano'n ay kinilig pa rin naman ng lola niyo. Baliw, syempre pwede naman. Ziel, yung seryoso dahil seryoso ako. Hindi talaga to biro. Sa tingin mo ba, nagbibiro ako, Ethan? By the way, bakit nga pala sa text lang tayo may communication? Baka may asawa kang tao baka ginagawa mo akong kabit, sabi ko. Actually, hindi talaga ako fan ng Facebook, pero may Facebook naman ako. Kaya lang, paminsan-minsan ko na lang talaga yun binubuksan. Kahit na wala akong load, lagi ka pa rin nagtitext? Tanong ko. Ziel, uy Ethan, hindi pa ako tapos may sasabihin pa ako. Ziel, makinig ka nga muna. Ano na naman? Gusto ko, pakinggan mo rin naman ako, hindi yung ikaw lang ang pinakikinggan ko, Ethan. Ziel, nakikita mo ba yung sunset? Nakikita ako naman, hindi naman ako bulag. Dapat every time na makikita mo yan, Ziel, dapat grateful ka Kasi, always naman akong grateful sa lahat ng bagay, sabi ko. Kahit hindi mo alam kung gaano kadilim ang susunod na mga sandali, basta nakikita mo yung sunset na yan, na magandang maganda, dapat lagi mong isipin na ganun ang buhay. May magaganda tayong may experience at pagkatapos nun, meron ding mga pangit. Pero bago dumating ang katapusan, magiging maganda ang lahat ng bagay. Uy, bakit ka ganyan? Bakit parang naging makata ka? Nagtutula ka ba? 5:30 na. Alis na tayo. Hindi pa pala 5:30. Hindi pa pala sunset. Kapag 5:30 na, alis tayo tapos samahan mo akong kumain at mag-chill dito. Mama Mia, hindi naman talaga ako masaya dun sa ginagawa niya. Parang hindi ko naramdaman yung pagiging romantic. May patula-tula pa siyang nalalaman. Pero I stayed by his side habang pinanonood niya yung sunset. After a few minutes of staring the sunset ay gumaan po ang pakiramdam ko. Like, maganda naman pala talagang pagmasdan yung sunset. Nakakapagmuni-muni ka while staring at that wonderful color of the sunset. Tapos magre-reflect pa sa clouds, then makikita mo yung mga ibon na lumilipad-lipad. Hindi ko alam pero kakaibang kapayapaan ang naramdaman ko noon. Tara na, Ziel. San tayo? Suotin mo yung helmet. Ethan, bakit ganyan ka? Bakit ang cold-cold mo? Cold pala ako? Hindi ka sweet, cold ka. Ganito naman talaga ang pagkatao ko, Ziel. Ayaw mo ba? Sabi niya habang tumatawa.
Ganyan ka ba talaga? He smirked pero parang sincere naman na parang totoo talagang nonchalant lang siguro siya. I can't point out him, Mama Mia. Basta go with the flow na lang ako because I love him for who he is. Yes, in love na po ang lola niyo kahit pangalawang beses pa lang namin yung magkasama. Napansin kong pinabilisan na naman niya ang pagpapatakbo ng kanyang motor kaya natakot na naman ako, Mama Mia. Hanggang sa nakarating na kami sa isang restaurant na nasa gilid lamang ng daan, di kalayuan dun sa tulay kung san kami galing. Dito tayo, Ethan? Bakit? Maganda naman dito ah. Hindi sosyal na pagkalalaki si Ethan. Yun ang napansin ko, Mama Mia. Lalo na nung pangalawang araw o pangalawang beses naming magkita. Like hindi siya katulad nung mga na-imagine kong lalaki na grand ang gestures kapag nanliligaw. Zel, kumain ka ng gulay ha? Ano sa'yo? To be honest, hindi ako mahilig sa gulay. More on processed food po ang nakasanayan ko at mga karne. Not being maarte pero ganun lang talaga ang nakasanayan ko dahil yun lang naman ang mga madali ang mabibili mo sa labas. Tignan mo nga yung mukha mo, Zel. Para ka namang pinakain ng kung ano. Nasisira yung mukha mo. Oh. Ano? Hindi kaya? Pumili ka na. At torta na lang. Tortang talong? Yun lang ba? Oo. Hindi ako naging masaya sa date na yon. Ang totoo ay inis na inis ako. Mama Mia, pinakbet yung in-order niya tapos torta naman yung sa akin at umorder pa talaga siya ng adobong sitaw at 2 pure calamansi juice. Soft drinks lang ako, Ethan. Wag, Zel, hindi yun maganda sa katawan. Ewan ko ba tong taong to, hindi ko pa nga boyfriend, manliligaw pa nga. Parang siya na ang boss of me. Siguro, aanderin ako nito kapag may relasyon na kami. No way. Pero wala naman akong magawa dahil si Ethan nga ang umorder, Mama Mia. Pagkatapos noon ay umupo kami sa isang pinakadulong upuan kung saan makikita mo ang ganda ng nature ng lugar na yon. Ethan, bakit dito tayo? Ang daming lamok, sabi ko. Lamok? Wala namang lamok dyan, umupo ka na. I don't know why, kahit na inis ako, I keep on agreeing to all the things he wants me to do. Para bang lahat ay desisyon niya, Mama Mia. He arranged my plate and everything, even my chair. So, medyo na-touch ako ng konti. Pag upo niya ay kumain na agad ako. Ziel, let's pray muna. Huwag ka munang kumain. Napahiya tuloy ako, Mama Mia. Bakit ba parang sinaunang tao tong kasama ko? Bakit parang hindi ito millennial? Little did I know he had that behavior kaya nahiya ako. Nagdasal siya at nagpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay nung araw na yon. Mama Mia, rare talaga yung prayer niya nung mga panahon na yon. Nagpapasalamat siya sa magandang nature, sa magandang lugar kung nasaan kami, at nagpapasalamat siya na may kasama siyang kumakain nung mga panahon na yon. Ziel, be thankful, sabi niya. Oo. Medyo awkward ako konti pero tumuloy pa rin ako. Natapos na kaming dalawa ni Ethan sa aming pagkain at na tahimik lang kami na para bang may dumadaang anghel sa aming pagitan. Hindi ako sanay sa ganong klaseng katahimikan dahil maingay po akong tao. Tumayo ako para magsi-CR sana nung tinawag niya ang pangalan ko. CR muna ako, Ethan. After eating, Ziel, dapat sundin mo itong ginagawa ko. I-arrange mo yung mga pinagkainan mo. Ano? Trabaho naman nila yan. Kaya nga may binabayaran tong restaurant para gumawa ng mga bagay na yan eh. Ganyan ka ba sa bahay niyo, Zel? Medyo na-insulto ako this time, Mama Mia. Tan, ano ba? Klaruhin mo nga, ano ba talaga tong ginagawa mo? Hindi kita maiintindihan eh. Ina-under mo ba ako?
Ano ba, gusto mo ba tagasunod mo lang ako lagi? Gusto mo ba lagi mo akong pinapagalitan? Akala ko ba nanliligaw ka sa akin? Ziel, pinapaligpit lang naman kita ng mga pinagkainan mo. Kahit nasa restaurant ka man o karinderya, dapat responsable pa rin tayo. Mahirap bang gawin yon? Hindi kita kinokontrol, Ziel. Yes, I'm courting you, but that doesn't mean na hindi na kita pagsasabihan ng mga mali mo dahil lang nanliligaw ako. I don't know, pero I can't. Hindi ko bet yung personality niya sa personal, Mama Mia. Hindi naman siya ganoon kagrabe sa text, pero wala akong magagawa. Kasi nga, inarrange ko na lang yung mga pinagkainan ko bago ako nag-CR kaysa naman lumaki pa yung pag-uusap namin. Pagpasok ko ng CR ay naramdaman kong gusto ko nang umuwi dahil hindi ko na talaga alam ang ginagawa niya. O siguro, mataas lang talaga ang standard at expectation ko. I don't know. Lumabas ako ng CR at nandun siya at nag-aantay. Tara na, gabi na, sabi ko. Ziel, halika muna. Sana naman tayo? Nagulat ako nung hinila niya ako papunta sa may cashier at sa mga taga-silbi ng pagkain. Say thank you, Ziel. Be humble and always appreciate everyone's effort. Mama Mia, sumusobra na talaga siya. Hindi ko na nakakayanan. Ethan, pwede ba? Ma'am, sir, thank you sa pagkain. Na-enjoy namin ng partner ko yung hinanda ninyo. At noon ay tinitigan ko talaga siya. Thank you, ma'am. Na-enjoy namin ang partner kong si Ethan. Sabi ko at lumabas ako dahil sa sobrang inis na nararamdaman ko. Mama Mia, mabait naman akong tao, hindi naman po ako salbahe. Pero over the belt na talaga siya. Kasi sobrang, ewan ko kung mabait ba talaga siya o ganun lang talaga siya. Sobrang weird na hindi ako sanay ng ganon. Tan, uuwi na ako please. Sabi ko. Sige. Ha? Sige? Yun lang ang sagot niya. Pero dahil nga pagod na ako ay umuwi na lang kami, Mama Mia. Hindi rin naman ako naging masaya kaya gusto ko na lang na makauwi dahil buwisit na buwisit ako nung araw na yon. Habang nasa daan kami ay bigla na lang tumigil sa gitna ng daan itong si Ethan. I thought na iihi lang siya. It was around 8 p.m. bound to 9 p.m. na. Anong gagawin mo, Ethan? Gusto ko nang umuwi. Nakikita mo ba yung 3 stars na yan, Ziel? Wala akong pakialam. Gusto ko nang umuwi, Ethan. Alam mo ba yung 3 stars na yan? Ay talagang gustong-gusto kong nakikita. Magandang-maganda sila, no? Ethan, uuwi na ako. Hindi ko na napagilan ang sarili ko at napasigaw na ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Hindi na ako masaya. One day you will realize everything na dapat grateful ka talaga. Dapat ina-appreciate mo kahit yung mga maliliit na bagay na sa tingin mo ay maliit lang talaga. Ethan, please, iuwi mo na ako, sabi ko. Sige. Pinaandar na niya at patuloy na kaming bumiyahe. Habang pauwi kami at nagdadrive siya, ako naman sa likuran ay medyo nakukonsensya. Bakit ko ba siya sinigawan at bakit ko sinabi yon? Ziel, malapit na tayo sa inyo. Wag na, Ethan, dito na lang ako. Malapit lang din naman tong sa amin eh. Sige, patigilin mo na yung motor. Pinatigil niya, Mama Mia, at nagpasalamat ako sa oras at okay lang ang isinagot niya. Ewan ko kung anong nakain ko, kung bakit gano'n ang ginawa ko. Pero umuwi na lang ako at hindi ko na lang yon pinansin dahil mas lalo lamang akong nabubuisit. Nandun na ako sa apartment at nag-aantay ako kung magte-text ba sa akin si Ethan o hindi. Pero feeling ko, Mama Mia, hindi na siya magte-text at matulog na lang ako. Kinabukasan pagkagising ko, when I check my phone, ay may text siya para sa akin. Good morning, Ziel. Have a great day. Wow. Akala ko hindi na siya magte-text. Pag nagte-text siya ay nagugustuhan ko talaga siya. Ewan ko ba, nabubwisit din ako sa sarili ko. Meron namang ibang mga lalaki na pasado dun sa standards ko ng romantic pero bakit
nagugustuhan ko ang lalaking to. Napakarami kasi naming mga personal na topic. Kaya lang kapag magkasama kami ay naninibago naman ako sa kanya dahil hindi naman ako sanay sa ganong klaseng tao. Mama Mia, kahit ganon ay continued kung anumang pinumpisahan naming dalawa ni Ethan. Hindi kami laging nagkikita dahil may trabaho ako. Siya naman, Mama Mia, ay malayo sa sentro ang kaniyang tinutuluyang bahay. Hanggang sa binigay ko na rin kay Ethan ang matamis kong oo. Yes, kahit weird siya, ewan ko pero mahal ko siya. Gusto ko siya. Kaya hindi ko rin napigilan ang sarili kong sagutin siya, Mama Mia. Kahit kasi sa layo ay hatid sundo pa rin niya ako. Not like before na once lang kaming nagkikita. Nung naging kami ay hatid sundo na ako sa kanya. Lahat ng itinuro niya sa akin, personal man kapag magkasama kami, ay ina-apply ko sa sarili ko. Para talaga akong under sa kanya nung mga panahon na yon. Hindi ba kalimitan lalaki yung under? Sa aming dalawa, pakiramdam ko, ako yung under ni Ethan, Mama Mia. Para akong na-mesmerize sa kanya at nagayuma na sunod ng sunod ng kaniyang mga sinasabi. Mabait naman si Ethan. Hindi siya harsh na pagiging boyfriend at kalmado siya, lalo na sa relasyon namin. Never niyang pinatulan ang pagmamaldita ko sa personal man o sa text. Binigay niya sa akin ang pangalan niya sa FB, Mama Mia, nung sinagot ko na siya. Wala na rin naman naging problema. I never asked for his password para may privacy pa rin kami sa isa't isa. Kaso, ramdam ko, Mama Mia, na gusto niya yung ganon, yung wala kaming pakialamanan masyado. I'm free to borrow his phone pero never kong inattempt na tignan yon at pakialaman yon. I don't know, wala rin naman akong instinct na napifeel. Parang sigurado din naman ako sa kanya at kampante naman ako at may peace of mind ako. Siya never ever siyang nag-ask about sa aking Facebook password at sa lahat ng social media ko. Pati mga messages ko, Mama Mia, hindi niya kailanman tinanong. Even my own phone, never niyang hiniram. As in, wala talaga. I never experienced treating him kasi siya lagi ang nag-i-insist na ang gawain lang daw talaga ng babae ay maging masaya sa relasyon at lalaki dapat ang gumagastos. There are times na nasasabi kong okay na okay siya, pero may mga pagkakataon talagang hindi ko maiiwasan na maisip na kakaiba din siyang tao at weird. Hindi kami legal sa side niya, Mama Mia, kasi kahit mayaman ang pamilya niya, ay broken family po sila. Yun lang ang alam ko. Broken family sila. Hindi kasi siya nag-share sa akin regarding sa kanyang pamilya. Wala rin naman akong balak na magtanong at baka confidential yon. Every monthsary namin, we always celebrate it together with the sunset he loves. Gustong gusto at mahal na mahal niya ang sunset. And every time nag-aaway kami o meron kaming understanding ay lagi niya akong iginagala sa river, Mama Mia. Sa lahat ng lugar doon sa amin, lahat siguro ng river doon, pati lake ay napuntahan na naming dalawa. By the way, as time passes, Mama Mia, I realize na napaka-appreciative niya sa ginawa ng Diyos, sa nature's beauty. Kumbaga, pahinga niya yung nature. He always had that behavior na halos pati mga hayop, Mama Mia, ay sinasabihan niya ako na dapat grateful daw ako sa mga bagay na ganon. Pati nga mga ants, Mama Mia, o langgam, dapat grateful daw ako sa mga pagkakataong ganon. Alam mo ba, Mama Mia, na kapag nakakita ako ng langgam at pinapatay ko ay nagagalit siya? Naghahanap lang naman daw yon ng makakain. Pwede ko naman daw wag patayin at iligaw lamang ito ng landas. Paminsan-minsan ay nakakainis na rin yung kanyang mga sinasabing ganon. Hindi ko rin na-experience sa kanya yung pa-surprise katulad ng ibang mga normal na magnobyo't-nobya. Never, Mama Mia, kaya naiinggit na lang ako paminsan-minsan sa mga kakilala ko na sino-surprise ng birthday nila o monthsary nila ng kanilang boyfriend. I thought ay meron pa siyang pa-flowers sa akin pero wala talaga.
Hinahatid sundo na lang niya ako at tinitignan namin yung sunset together. Sabay kumakain ng mga niluto ko. Before kaming umaalis ay nilulutuan ko siya. Actually, ayokong nagluluto pero dahil sa kanya ay natuto ako dahil gusto niyang kumain ng mga luto ko. Hindi ko naman masasabing devoted siya dahil hindi rin naman siya nagsisimba. I never see him so angry, never siyang nagselos, wala lahat-lahat. Para bang yung presensya niya ay sa isang santo na nonchalant talaga. Lagi niya akong pinapaintindi na ganun at ganito ang mga bagay. Paminsan-minsan ay nahihilo na nga ako dahil paulit-ulit lang ang sinasabi niya sa akin. I told him na magtrabaho na at wag nang sumandal sa pamilya niya. Gusto kong magtrabaho pero bawal. Bakit naman bawal, be? At no bang bawal nakatapos ka naman ng pag-aaral? Basta be, bawal. Alam mo, pagka-graduate ko ng college, nagtrabaho agad ako. Magpasalamat ka, Bi, dahil pwede kang magtrabaho. Uwi na tayo, Bi, sabi niya. Hindi niya talaga pinapatagal ang usapang ganon. Iniisip ko, Mama Mia, tamad kaya itong boyfriend ko? Bakit ayaw niyang magtrabaho? Ang lagi niyang sagot sa akin ay bawal raw talaga. Kahit na nakikita ako namang malakas ang katawan niya. Siguro tamad talaga siya at gusto lamang niya ng masarap na buhay kasi nga may kaya at mayaman. Pero mula nga noon ay hindi ko na siya tinanong o pinagsabihan patungkol sa pagtatrabaho. Habang tumatagal ang relasyon namin ni Ethan ay napapansin kong parang namamayat siya. Nagda-diet ka ba, Bi? Tanong ko sa kanya. Oo, Bi, para wag mo akong ipagpalit sa iba. Ang OA mo naman, di bagay sa'yo ang payat, ano? Sure ka ba? So kung papayat ba ako, ayaw mo na sa akin? Siyempre, pangit tignan yung sobrang payat naman. Okay naman yung katawan mo eh. Nagda-diet lang talaga ako, sabi niya. Mama Mia, unti-unti ay nakikita ko na yung mga ngiti niya. Hindi tulad dati na talagang tahimik lamang siya. Nakikita ko na at naririnig ko na ang mga tawa niya. Kaya lang, papayat naman siya ng papayat na parang ayoko talaga yung ganon. Walang kabarkada o friend si Ita na sumasabay sa amin. As in, loner talaga siya. Pero okay lang naman sa akin para iwas temptation. Si Ethan, he is always welcome na pumunta sa apartment ko. Pero ako, never pa niya akong dinala sa bahay niya o sa place niya. Paminsan-minsan ay nagdududa na ako na baka may something sa bahay nila kaya ayaw niya akong papuntahin doon. Baka may itinatago siya. Pero dahil hindi naman po ako overthinker, ay binabaliwala ko na lang, Mama Mia, yung mga sinasabi niya sa akin. Something talaga na nararamdaman ko ay ang trust ko sa kanya. Full ang trust ko sa boyfriend ko. Until one day gumala kami, that was his birthday. Payat na talaga si Ethan nung mga panahon na yon, kaya naman nagagalit na ako sa kada-diet niya. Kita ko na yung mga ugat-ugat niya at malalalim na rin ang kanyang mga mata. Sinabihan ko siyang itigil na niya ang kanyang pagda-diet. Para ka nang masasakitin yan eh. Pangit na ba ako, Bi? Tanong niya. Oo, pangit ka na. Tumawa siya, tinanong niya ako kung papalitan ko na raw ba siya. Alam mo, tigilan mo na yung pagda-diet mo. Ano ka ba? Anorexic ka ba? Tanong ko sa kanya. Tinignan niya ang sarili niya sa salamin at ngumiti lamang. Habang nag-chill kami noon sa Lake Mama Mia, ay talagang nagliliwaliw noon ang isip ko. Bakit kailangan niya talagang maging sobrang payat? Hanggang sa habang nag-uusap kami ay napansin kong parang namumutla siya. Okay ka lang ba, Be? Tanong ko. Bakit naman? Putlang-putla ka na, okay ka lang ba? Kinakabahan ako na naiiyak nung mga panahon na yon dahil feeling ko anytime ay magko-collapse siya. Umuwi kami, Mama Mia. Talagang pinilit pa niya ang sarili niyang mag-drive kahit nakitang-kita ko namang hindi na niya kaya.
Samantalang ako noon ay pinipigilan ko siya pero ayaw naman niyang makinig until umiiyak na ako ng sobra kasi hindi na maganda yung takbo ng motor. Sinabihan ko siyang itigil muna niya ang pagpapatakbo at sumunod naman siya. Tumigil siya sa may gilid ng highway nung bigla na lang din siyang nag-collapse, Mama Mia. Buti na lang at nakastand na noon ang motor niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko basta ang ginawa ko ay umiyak lamang ako ng umiyak at pumapara ng mga dumadaang sasakyan para madala ko siya sa pinakamalapit na ospital. Gladly ay may naawa sa amin at nakapunta kami sa ospital, Mama Mia. Yung motor niya ay pinag-drive na lang din nung kasamahan nung nakasakay doon sa sasakyan na tumigil para sa amin. Pagdating namin sa ospital ay diretsong ER siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Mama Mia. Kahit sinong santo na lang ang tinawag ko noon. Galit na galit ako sa kanya dahil ito sa kanyang pagdadayet. Kung hindi sana siya nagdadayet ay hindi sana siya magiging ganito. Hindi ko na ma-feel noon ang mga tuhod ko dahil hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Buti na lang talaga at tinulungan kami ng mga tao. Nakalimutan ko na ngang magpasalamat dun sa mga tumulong sa amin kasi nga blanco ako for that time. Hours passed by. Lumabas ang doktor, Mama Mia. Paglabas ng doktor, ang kanyang mga sinabi ay talagang nagpatigil ng buhay ko. Dok? Anong nangyayari? Alam mo, Dok, malakas naman yan si Ethan eh. Kung hindi lang dahil dyan sa pagdadayet-diet na niya, wala naman kaming magiging problema. Sabi ko sa doktor. Ma'am, matagal na niyang daladala ang problemang ito. Kasi unti-unti nang nagiging komplikado ang kanyang sitwasyon. Pwede ko bang makausap ang mga magulang niya? No, hindi talaga ako makapaniwala kung bakit kailangan pang kausapin ng mga magulang niya. Ako naman ang nandito, pwede mo naman akong kausapin eh. Ma'am, sasabihan kita ha. Itong sakit ni patient Ethan is stage 4 na. Hindi matatapos ang taong to. Baka hindi matatapos ang taong 2023 at baka hindi nyo na siya makakasama. Himala na lang kung makakaabot pa siya sa susunod na taon. Ano, Dok? May taning na ang buhay niya? Sabi ko habang lumalabo na noon ang paningin ko dahil naiiyak na rin ako. Kung ako sa inyo, ma'am, pwedeng pumirma na kanyo ng waiver dito para ipa-admit siya. Para naman maalagaan siya hanggang sa tuluyan ng mawala ang buhay niya sa kanya. At kapag may nangyari, ire-revive naman namin siya. At puntahan mo siya sa loob. Kapag gising na siya, tanungin mo kung kaya pa ba niya. Kung hindi na, if I were you, gusto ko na siyang ipa-admit talaga dito sa ospital. Same case lang naman eh. Kapag ilalabas niyo siya, ibabalik niyo siya dito dahil talagang manghihina siya. Kailangan niya ng bed rest. No, hindi ko alam na may ganitong sakit ang boyfriend ko. Hindi ko naman talaga halata sa kanya. May mga ganun kasing klaseng cancer, ma'am. Yung iba nga nakakapagtrabaho pa. May trabaho ba ito si Ethan? Anong trabaho niya? Wala, Dok, kasi bawal daw. Doon ko na-realize, Mama Mia, kung bakit hindi siya pwedeng magtrabaho. Trinaydor ako ni Ethan. Since that is the case, alam na niya na may cancer pala siya dati pa. Kasi hindi siya nagtatrabaho. Ang gagawin namin ay ang aming makakaya, ma'am. We will guide you. Mas mabuti sana kung nandito yung kanyang mga magulang. Sige, may pasyente pa ako. Umupo na lang ako sa may gilid, Mama Mia, nang hindi ko maiintindihan ang mga nararamdaman ko. Halo-halo yon. Nagagalit ako kay Ethan dahil hindi niya sinabi sa akin ang kanyang tunay na kalagayan. Hindi kailanman pumasok sa utak ko yung mga pinagsasasabi ng doktor, Mama Mia. Ang natatandaan ko lang ay hindi matatapos ang taong 2023 na hindi siya mawawala sa amin.
Kaya pala, everything makes sense now. Bakit lagi niyang sinasabi sa akin to be grateful, to be thankful, to be humble, to be responsible. Dapat i-appreciate lahat-lahat, pati maliliit na efforts. Grabe, akala ko nagda-diet lang talaga si Ethan kaya siya pumayat, Mama Mia. Pumayat pala siya talaga ng gusto dahil sa cancer na yon. Hindi ako makapaniwala. Kaya pala kahit anong pilit ko sa kanyang magtrabaho para maging independent ay ayaw niya talaga. Now it makes sense. Yung sinabi niya tungkol sa sunset. Yung parang tula na sinabi niya sa akin. Now it makes sense. Yung prayer niya habang kumakain kami na napaka-rare type ng prayer. Now it makes sense kung bakit hindi siya marunong magalit at mas pinipili niyang intindihin ako kapag nagmamaktol ako. Hindi ako makapaniwala dahil parang ang lakas-lakas ni Ethan sa paningin ko tapos may sakit pala siyang ganon. Kaya pala laging gulay ang kanyang kinakain and never siyang kumakain ng processed foods kahit pa nga fast food tulad ng Jollibee, Mama Mia ay ayaw niya. Ang gusto niya ay yung lutong bahay talaga. Luto ko. Kaya nga ako natutong magluto dahil ang gusto niya kapag kumakain kami sa labas ay bit-bit lang namin yung mga luto ko at dun lamang kami sa may sapa o sa kung anumang nature. Para kung pinagbagsakan ng langit at lupa. Ilang banggit ako ng mga mura sa sarili ko, Mama Mia. How could he carry that cancer all along? Tung mga times, Mama Mia, na hindi pa kami magkakilala. Kaya pala loner siya. Kaya pala hindi siya masyadong umingiti at tumatawa dahil alam niyang hindi na siya magtatagal dito sa mundo. I always ask myself kung paano ba nakakatulog si Ethan gabi-gabi knowing na alam niya kung ano ang sakit niya. Knowing na alam niyang anytime ay pwede siyang mawala sa mundo. Siguro malungkot na malungkot siya lalo pat broken family pa sila. Kaya pala napakawaldas niya sa pera at hindi siya nag-iipon. He always say these words to me every time na magkausap kaming dalawa. Napakamahal niyan, B, wag mong bibilhin. Lagi kong sinasabi yun sa kanya. At alam mo ba kung ano yung sagot niya, Mama Mia? We only live once, B. I-treat natin ang ating mga sarili dahil hindi lahat ng panahon nakaka-experience tayo ng ganito. Hindi natin alam. Bukas makalawa, wala nang ganito. Grabe, ang blind ko sa lahat, ang slow-slow ko. Kaya pala halos lahat ng words niya ay mga malalalim na kung minsan nga'y nakakainis na dahil hindi ko masyadong naiintindihan. Meron pa siyang mga pinagsasasabi na napakabigat sa pakiramdam ko, Mama Mia. Yun pala, mas mabigat pala doon ang pinagdadaanan ng boyfriend ko. Naawa ako sa boyfriend ko, iyak ako ng iyak nung ma-realize ko lahat. Awang-awa ako kay Ethan, awang-awa ako sa mahal ko. Every time na down ako ay lagi niya akong sinasabi, Mama Mia. Lagi ko siyang sinasabihan na gusto ko nang mamatay, gusto ko nang mawala dito sa mundong to, pero he always say this to me. Napakaswerte mo, be. Problema lang naman yan. May mga solusyon naman bawat problema. Yung iba nga dyan, nagwi-wish ng mahabang buhay. Nadugtungan pa ang panahon nila dito sa mundo. Tapos ikaw, easy lang sa'yo, nagugustuhing mamatay na lang. Baka pagsisihan mo yan. Wala akong ibang nagawa. Buong maghapon hanggang gabi nasa labas lamang ako ng ER at umiiyak. Napakasakit na parang tinutusok at para akong sinasaksak ng paulit-ulit sa aking dibdib. 7 p.m. lumabas na si Ethan at hinatid na siya sa kanyang room. May oxygen pang nakakabit sa kanya dahil putlang-putla pa rin si Ethan nung mga panahon na yon. Nalugmok ako nung nakita ko ang itsura niya. Napakalakas niyang tignan eh, pero may tinatago pala siyang kahinaan. Napakaraming nakatusok sa kanya. Mga IV at kung ano-ano pa dun sa kanyang kamay, meron din sa kanyang dibdib at ako naman noon ay masakit na masakit ang nararamdaman ko dahil naaawa ako kay Ethan. Hindi ko mapigilan ang sarili ko, Mama Mia. Kahit may mga nurse doon, ay talagang umiyak ako.
Bi, gising na, Bi. Huwag ka namang ganyan. Huwag kang maging mahina. Kala ko ba nagda-diet ka lang? Sabi mo diet ka lang eh. Ang unfair mo naman, Bi. Ang sinungaling mo naman. Tumayo ka dyan. Prank ba to? Huwag mo naman akong i-prank. Ma'am, please. Huwag mong galawin yung IV dahil baka dumugo. Ma'am, please gawin niyo lahat. Wala yung parents niya dito, ma'am. Pero maawa naman kayo sa kanya. Kahit gaano kamahal, babayaran ko. Hahanapan ko ng paraan. Maawa kayo sa boyfriend ko. Gusto ko pang madagdagan at madugtungan ang buhay niya. Halos nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay nag-hysterical na ako dahil dun ko pa lamang nilalabas ang nararamdaman ko. Pinaparelax ako noon ng mga nurses. Nilapitan ko ulit si Ethan. Bi, wag mo akong iiwan ha. Naririnig mo ba ako, Bi? Diba naririnig mo naman ako? Ito bang isusukli mo sa akin sa pagiging good listener at follower ko sa'yo? Hindi ko kaya, Bi. Wala na akong mga magulang, pati ba naman ikaw mawawala din sa akin? Please naman wag kang umalis, wag kang mawala. Nandun na kami sa room nung humagulgol na talaga ako ng tuluyan. Sobra na talaga, Mama Mia, at kung ano-ano nang naiisip ko nung mga panahon na yon. Hindi ako negative thinker, hindi po ako overthinker. Pero nung mga panahon na yon ay hindi ko po talaga maiwasan. Lalo na nung napagtanto ko kung gaano kalaki ang ipinayat ng boyfriend ko. Sobrang kapayatan niya. Hanggang sa nakatulog na ako sa tabi niya at nung nagkamalay siya kinabukasan 10 a.m. ay mahinang-mahina siya. B, nagulat ako nung tinawag niya ako habang ako noon ay inaayos ang dextrose niya. Hindi ko na napigilan ng luha sa mga mata ko. Ethan, bakit? Tanong ko. Ano? Huwag mo naman akong gaguhin Ethan. Hindi naman ako tanga. Bakit tinago mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit nagsinungaling ka? Ethan, bakit? Tumawa lamang siya at mas lalo ko yung ikinainis. Be, relax ka lang. Buhay pa naman ako. Gagala pa nga tayo ulit eh. Bi, bakit? Kailan mo pa ba nalaman ang tungkol sa sakit mong may cancer ka pala? Relax ka lang dyan, Bi. Hindi naman yan seryoso eh. Kinalagaan ko si Ethan, Mama Mia. Kaming dalawa lang talaga at wala kaming ibang malalapitan dahil kami pareho ay wala ng mga magulang. Si Ethan meron naman pero broken family po sila. Bi, tatawagan ko yung mama mo ha. Hindi pwedeng hindi nila malaman ang kalagayan mo, sabi ko. Huwag mo sinangguluhin, Bi. Bi, kahit anong mangyari, anak ka pa rin nila. Nandyan ka naman, Bi. Tayo na lang dalawa dito. Habang tulog si Ethan ay lumabas ako sa room niya. Hawak-hawak ko yung cellphone niya and this time, Mama Mia, yun pa talagang pagkakataon na binutingting ko yung kanyang cellphone. Pag open ko ay wala namang password. Pero before akong mag-attempt ng ina-message ang mama niya, ay binuksan ko muna ang kanyang mga gallery, Mama Mia. At nashock ako. Nashock ako dahil halos mga pictures doon ay mga resibo ng kanyang mga maintenance at ang mga resibo rin ng perang pinapadala sa kanya. Puro gamot ang nandoon. Nakita ko rin yung videos at pictures na nagtitake siya ng mga gamot na yon. And may album isa, Mama Mia, which is puro mukha ko. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili kong umiyak kahil napakarami ko palang stolen pictures na nandoon sa kanya. Alam mo ba kung anong pangalan ng album, Mama Mia? My Strength When I Am Weak. Grabe, sobrang sakit. Chinek ko lahat ng nandoon at lalo pa talaga akong bumagsak ang puso ko nung mabasa ko ang GC regarding sa mga taong meron ring mga cancer katulad niya na kanyang sinalihan. At napakasakit ng mga chats na nandoon, Mama Mia. May convo din sila ng kanyang mama pero 2022 pa yon. Ma, kailan niyo balak ni Papang magpasko dito? Hindi naman na yan mangyayari, Noy.
Alam mo naman, hindi ba noon pa lang? Magpapadala na lang ako ng allowance mo para panggastos mo dyan sa Pasko. Ma, kahit isang beses lang. Noy, busy ako. Advance Merry Christmas na lang. Mas lalo akong naiyak noon, Mama Mia, kasi pati mga magulang niya ay walang kaalam-alam tungkol sa pinagdadaanan niya. Paano niya na-handle mag-isa yun? Paano niya nagawang harapin ang pagsubok na yon nang siya lang? Tapos mas lalo akong naiyak nung nakita ko rin ang kanyang chat dun sa kanyang papa. Pang, Noy, anong nangyari? Anong problema? San ka magpapasko? Nandito ako sa Leyte, Noy. Hindi ako makakauwi ngayong taon na to. Ah, Merry Christmas, Noy. Magpapadala na lang ako ng panghanda mo. Last chat niya sa papa niya ay 2022 rin, Mama Mia. Hindi na siya kumontak pa sa kanila. Grabe, naaawa talaga ako kay Ethan. Mayaman nga sila. Pero aanhin mo naman ang kayamanan na yun wala ka namang nakakasama. At kapag nag-a-attempt kang kumontak ng mga mahal mo sa buhay ay wala naman silang oras at panahon sa'yo. Pagkabasa ko noon ay bumalik ako sa loob ng room niya at tinanong ko siya. San ka pala nakatira, Bi? Kukuha lamang ako ng mga gamit mo. Sinabi niya sa akin ang address and for the first time, Mama Mia, ay pumunta ako sa bahay nila at nakapasok ako doon. Shock na shock ako nung pagpasok ko, Mama Mia, ay galon-galon na mga mineral water ang agad na tumambad sa akin. Sa cabin house pala siya nakatira. Hindi sosyal. Pero pagdating ko sa kusina ay may mga cute at purong fresh na mga gulay and fruits na nandoon. Wala talaga akong nakitang mga preservatives and whatsoever. Simple lang ang pamumuhay ni Ethan. Malayong malayo sa ini-expect at ini-imagine ko dahil nga mayaman sila. Mama Mia, pagpasok ko ng kwarto niya ay dun ako mas nagulat dahil napakaraming gamot na nandoon. Gamot everywhere, pero naka-arrange yun by basket. Karton-karton ang mga gamot na nandun at meron din siyang sarili niyang oxygen sa bahay nila. May mga syringe din at napakarami rin niyang glucose, Mama Mia. Yun, glucometer, yun pang measure ng sugar. Napakarami ring bottles ng mga gamot na naka-arrange sa kaniyang cabinet. Meron rin yung mga ginagamit ng doktor para dun sa puso, yun bang stethoscope ba yun? Ewan ko, Mama Mia, kung tama ba ang mga pinagsasasabi ko dahil hindi naman po medical ang field ko. Ang dami-dami ding tissues nung pumasok ako sa loob ng CR niya. Hindi ko maintindihan yung bahay niya na punong-puno ng gamot na para bang bodega ng ospital. Naawa ako sa kakaisip ng kanyang kalagayan. Mag-isa lang pala siyang inaalagaan ng sarili niya. Mag-isa lang siyang umiinom ng gamot, mag-isa lang siyang tumuturok ng gamot sa kanyang sarili. Mama Mia, kumuha ako ng mga damit niya at nagulat ako dahil sa pinakailalim ng kanyang damitan ay may isang box. Pag-open ko ng box na yon ay isang engagement ring ang nandoon at may maliit na papel pa na may nakasulat, "For my love, Ziel." Sobra na talaga ang nararamdaman ko noon. Halos pumutok na ang puso ko. Umiyak ako at nagwala dun sa bahay nila. Hindi ko ma-explain ang naramdaman ko. Sorry, Mama Mia, kung medyo mali-mali na ang mga natatype ko dito dahil tumutulo pa rin ang luha sa mga mata ko na para bang fresh na fresh pa rin ang lahat na nangyari sa akin. Nung halos hindi na ako makahinga, ay dali-dali akong lumabas ng bahay nila. At dun sa labas, I see how he loves nature and animals. Meron siyang aso, Mama Mia, at napakarami niyang tanim na mga bulaklak at syempre may mga gulay rin sa likod ng kanilang bahay. Meron rin siyang mga ibon na kaniyang pet na 2. Pinakain ko yung kaniyang mga alaga, yung aso niya at saka yung mga ibon niya bago ako umalis. Diniligan ko rin lahat ng kaniyang pananim na nandoon. I see something na talagang
nakatouch ng puso ko. Sa likod ng kanyang bahay ay may isang kahoy ng mangga. Napaka-tayog ng manggang yon, Mama Mia. Nung sumilip ako ay meron pong parang isang sahig na nandun sa ibabaw. Meron ring hagdan. Sinubukan kong umakyat at nang pag-akyat ko, Mama Mia, ay grabe, napakaganda pala doon at kitang-kita ang sunset. Kitang-kita talaga ang labis na pagmamahal ni Ethan sa sunset. Parang treehouse yung dating pero wala pong bubong. Ewan ko kung treehouse na matatawag yung ibabaw ng mangga. Hindi ko ma-imagine yung kanyang kalagayan, Mama Mia, habang nag-iisa at hinaharap ang pagsubok na yun sa kanyang buhay. Kung ako siguro ang nasa kalagayan niya ay baka hindi ko kayanin. Baka inunahan ko na ang cancer para kumitil ng buhay ko at baka ako na mismo ang kumitil ng sarili kong buhay. Hindi ko talaga lubos maintindihan kung bakit kailangang pagdaanan ni Ethan ang lahat ng yon. Nakakaawa siya sobra. Pagdating ko ng ospital ay nagulat ako, Mama Mia. Pagpasok ko ng kanyang kwarto ay wala doon si Ethan. Uy, naku naman, nasaan pala si Ethan? Grabe naman ang kwentong ito. Medyo nakakalungkot, nakakabigat ng puso. Naku, magpapasko pa naman pero mabigat tong puso natin. Abangan nyo bukas ang ating continuation sa kwentong ito ni Ethan at ni Ziel. Naku naman, sana naman maging maayos si Ethan, ano? Sige, bukas na ha. Huwag niyong kalimutang i-share at i-like ang video na ito at huwag kalimutan rin na mag-subscribe dito sa ating channel. I-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Ako pong muli ang inyong one and only Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.